Noong 1521, sa paghanap ng Portuguese na si Ferdinand Magellan at ng mga Kastila sa isla ng Molucas, nakarating sila sa Cebu. Ang dato sa Cebu na si Raha Humabon ay malugod na tinanggap ang mga dayuhan. 400 sa kanyang mga nasasakupan ang naging Katoliko at nakipag-alyansa sa Espanya. Subalit hindi ito naging matagumpay. Si Magellan at ang mga kasama niya ay namatay sa pakikipaglaban kina Lapu-Lapu sa Mactan na isa ring isla na bahagi ng Cebu. Pagkalipas ng 40 taon, noong 1565, ay matagumpay na nasakop ni Miguel Lopez de Legazpi ang Cebu. Sa Cebu na itatag ang unang kolonya ng Kastila sa dakong ito. Kilala rin ang syudad na ito sa tawag na Queen City of the South. Narito rin ang pinakamatandang muog o kuta, pinakamatandang paaralan, at pinakamatandang street o kalye. Pero alam nyo ba na ang Iglesia ni Cristo ay dito rin sa Cebu unang nakarating pagkatapos nitong lumaganap sa Luzon? Cebu. Nagsimula sa salitang Cebuano na Cebu o Cibo na nangangahulugang dako ng kalakalan o trade. Pero alam nyo ba na ang Iglesia ni Cristo ay sa Cebu unang nakarating pagkatapos nitong lumaganap sa Luzon? Samahan ninyo kami ngayon at ating tuklasin ang pagtawid ng Iglesia ni Cristo sa dako ng Kabisayaan. Ako po si kapatid na Jem Ira Boragay. At ako naman po si kapatid na Norby Moscosa at ito po ang Iglesia ni Cristo Chronicles. Noong 1937 po, ipinadala ng kapatid na Felix Manalo si kapatid na Alipio Apolonio sa lalawigan ng Cebu para magbukas ng gawain ng iglesia sa Kabisayaan. Siya po ang ipinadala sapagkat siya ay marunong magsalita ng Cebuano. Hindi naging madali ang naging pagsisimula niya ng gawain. Sapagkat ang Cebu ay talagang kinalaganapan ng dati nating paniniwala. Ang mga tao dito ay talagang masasabi nating deboto, subalit dahil sa panahong yon nang hawak siya sa pangako, sa sugo at sa gawain, naghanap siya ng ilang tao, maaari, kusang loob na magpagamit ng kanilang tahanan, pero wala ni isa. Pero hindi siya pinanghinaan ng loob. Kahit doon sa bakanting lote, sa kalye ng Junquera sa Cebu City, itinaguyod niya yung pangangaral. Nagturo siya doon ng aral ng Diyos kahit na sa una walang nakikinig. May mga taong dumadaan, napapakinggan siya. Andito tayo ngayon sa Colon Street na pinakamatandang kalye, hindi lamang sa Cebu City, maging sa buong Pilipinas. Katabi nito ang Junquera Street, kung saan dito sa kalyeng ito, nagsimula ang gawain ng Iglesia ni Cristo dito sa Cebu City. Dito sa Junquera Street, Cebu City, sa kinatatayuan ng gusaling ito, na dati ay bakanting lote, unang ipinangaral ang mga salita ng ating Panginoong Diyos sa pagkasangkapan kay kapatid na Alipio Apolonio noong April 1937. Sa halip na mapigilan ang gawain ng iglesia sa dakong ito,
ay lalo pang maraming tao ang naging interesado sa pakikinig ng mga aral na itinuturo nito. Sa patuloy na pangangaral ng mga salita ng Diyos, kinalaunan, nung panahon na yon ay nabautismuhan ng 47 katao doon sa ilog sa Alaska, Mambaling, na siyang naging hudyat ng pagsisimula ng pagkakatatag at pagbangon ng iglesia sa Kabisayaan. Dito sa ilog ng Alaska, Mambaling, isinagawa ang unang pagbabautismo sa Kabisayaan. Ang 47 na nabautismuhan dito ang nakabilang sa lokal ng Orhelyo na siyang unang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Kabisayaan. Napaka-historical ng larawang ito sapagkat ito ay kinunan noong 1946 na isa sa unang pagbabautismo dito sa Cebu. Noong 1947, sa awa tulong ng Panginoon Diyos, nakabili ang iglesia ng lupa dyan po sa Orhelyo, na kinalaunan sa pagpapatibay ng pamahala ay itinayo ang isang gusaling sambahan na napaglulan ng 500 mananamba. Dito mismo sa dakong ito, sa Orhelyo Street, itinayo ang kauna-unahang gusaling sambahan dito sa Cebu City, na ngayon ay kinatatayuan ng School for Ministers Cebu City Extension. December 19, 2018, nang pinagtibay ng tagapamahalang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo, ang kapatid ni Eduardo V. Manalo na pasinayaan ang bagong gusali ng School for Ministers dito sa Cebu City. Para ma-preserve ang kasaysayan, ang isa po sa ating mga sinangguni ay isang magiting na ministro na kung saan nakasama pa niya ang kapatid na Apolonio ng 3 taon halos. Ang kapatid na Reynaldo Gaper na tagapagturo sa paaralan ng mga nagmiministro dito po sa Cebu City. Ang ating tatalakayin ngayon, mga kapatid. Ang ligaya ko po hindi masukat Kasiyahan ko. Nakasama ko ang inatasan na sugo, ang kapatid na Alipio Apolonio. Maraming mga pag-uusig, matindi talaga ang nangyari. Ang sugo ay nagpunta dito noong 1955. Pinangasiwaan ang tanging pagsamba sa Asnar Coliseum. Lumaki ng lumaki ang Orhelyo hanggang sa nagkaroon ng malaking gusaling sambahan. Inihandog noong 1968. Ang kapatid na Eranio G. Manalo na ang naghandog nito. Nagpadala pa ang kapatid na Felix Y. Manalo ng mga manggagawa, sina kapatid na Gregorio Earnshaw, Leocadio Parane at Vicente Tabulaw. Bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, ay natatagpa ang mga lokal ng Naga, San Isidro, Sibonga, Liloan, Labangon, Lapu-Lapu, Colon, Mandaue at Talisay.
Marami pang kongregasyon o lokal ang natatag sa iba't ibang lugar sa lalawigang ito. Taong 1987 ay umabot na sa 42 ang bilang ng mga lokal sa buong distrito. Ang Cebu rin ang nagsilbing tulay para makarating ang iglesia sa iba pang lalawigan sa Visayas. Nakarating ito sa Bohol, Negros, Samar, Leyte at sa iba't ibang dako ng Kabisayaan. Kahit po mahirap na puntahan ang isang dako dahil sa utos ng ating Panginoong Diyos na ito ang itinuturo ng ating tagapamahalang pangkalahatan, wala pong tigil ang mga kapatid na tumutulong sa ganitong mga gawain. Ang kaligayahan sa buhay na ito, sa mundong ito, pansamantala lang. Ginagawa po natin itong pamamahayag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos sa dakong ito kahit na mapanganib, sapagkat ito po ay aral ng ating Panginoon Diyos na ipalaganap ang kanyang mga salita. Wala tayong pinipiling tao kahit na dako, mapanganib man o hindi. Basta may mga tao ay ginagawa po natin ang pamamahayag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos para mabigyan ng pagkakataon ang mga tao na sila rin po ay maligtas pagdating ng araw ng pag-uusap. May unta nga ilahang tukuran og simbahan diri kay para daghan mi nga maminaw. Talagang pumasok sa aking puso at isipan kung gaano talaga kahalaga ang Iglesia ni Cristo sa buhay ng tao. Ang ating pong tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo, ay wala pong tigil sa pagtuturo ng mga kalooban ng ating Panginoong Diyos na isa po rito ang lalo nating paigtingin ang gawaing pagpapalaganap sapagkat marami pa pong taong nangangailangan ng kaligtasan, lalo na po ngayon na ang panahon ng katuparan ng ating katubusan ay malapit na. Ko nakayon ko, nasuod ko na. Iglesia na yun. Salamat yung dako, nisuod ko sa Iglesia ni Cristo. Ang dibisyon ng Cebu ay pinalitan ng pangalan at tinawag na Cebu 1 na naging Cebu South noong dekada 90. Dahil sa pagdami ng mga kaanib, ito ay nahati pa sa dalawang distrito, ang distrito ng Cebu City, Cebu at distrito ng Carcar City, Cebu. Talagang hayag na hayag ang pagtulong, pagsama ng Diyos kay kapatid na Eduardo B. Manalo. Na sa kanyang panahon ay lalong nahayag ang Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa Pilipinas, kundi buong mundo po yun. Ang aral na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo ay ang aral na itinuro ng sugo, ang kapatid na Felix Manalo, na pawang salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia. At ang aral na ito na itinuro ng sugo ay siyang patuloy na itinataguyod ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Kaya ang natatanggap ng tao na aral na pinakikinggan nila sa Iglesia ni Cristo ay dalisay na ebanghelyo.
kasaysayan, lalo na sa panahong ito ay napakahalaga sapagkat kailangang malaman ng mga kabataan bilang inspirasyon ho sa kanila na kung paano nagsimula ang iglesia, nagdanas ng pag-uusig, ang ating aral na matututuhan yung naging paninindigan. Hindi isinuko ng mga naunang ministro, ng mga naunang kapatid na itaguyod ang paglilingkod. Insultuhin man sila, saktan man sila, pero mamamalagi naninindigan sila sa pagsunod po sa aral ng Panginoon Diyos. Kapatid na Eduardo B. Manalo, patuloy pa ang buong iglesia sa kanyang pagsulong at makapagpatuloy pa kayo sa pag-akay sa aming lahat sa kaligtasan. Dumaan man ang maraming pagsubok, ay namalaging matatag at matibay na nagtitiwala sa Diyos ang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lalawigang ito. Sana ay gayahin nating mga kabataan ang katatagan sa pananampalataya ng mga naunang kaanib sa Iglesia ni Cristo. Hindi ba natin inabot ang sugo ng Diyos sa mga huling araw? Ang kapatid na Felix Y. Manalo ay nananatili sa ating puso at isipan ang mga aral ng Diyos na kanilang itinuro. Ito ang ating isabuhay hanggang sa makamit natin ang pangakong kaligtasan. Ako po si kapatid na Jem Ira Boragay. At ako naman po si kapatid na Norby Moscosa at ito po ang Iglesia ni Cristo Chronicles.